topic natin, hirap magbuntis ang babae, baka naman hindi tama yung pagtalik ng babae at lalaki. So pag-uusapan natin bakit hindi nabubuntis at ano ang mga pwedeng gawin kapag kayo ay edad 35 pababa, tapos sumusubok na kayo magkaanak sa loob ng 1 taon. O kaya naman, more than 35 years old na kayo at 6 na buwan na kayong nagsusubok magkaanak pero hindi pa rin nabubuntis o kaya 2 beses nang nakunan si misis, ito yung mga pwede nyong gawin. Actually, any age pwede itong sundan ng ating mga mag-asawa na gustong magkaanak at mabuntis si misis. First step, kailangan pumunta tayo sa ating OBGYN. So, make an appointment with your OBGYN. Pwedeng mag-isa kayo or pwede din kasama si mister. Kung ikaw alone, eto naman yung mga ihahanda mo. Bago ka pumunta doon, gumawa ka na ng listahan, yung 6 na huling menses or regla mo. Nakalagay yon sa isang kalendaryo, gaano katagal, tsaka ano yung mga temperature na nakuha mo. Dalahin mo na rin listahan ng gamot na iniinom mo at gamot na iniinom ni mister, babae at lalaki. Kasi titignan ng doktor, baka naman merong mga gamot na siyang dahilan bakit hindi nabubuntis. So, ikwento mo rin yung mga sintomas na nararamdaman ng babae at ng lalaki, huwag mahihiya. Halimbawa, makirot. Baka may mga bagay na pwedeng baguhin ang inyong OBGYN. So, kailangan ikwento nyo lahat. Kasi, meron siyang makikita na paraan na maling ginagawa. Okay? So, yung inyong listahan na importante yan. Kasi, diyan magbabase yung ating OBGYN, lalo na yung menses. Kailangan dala nyo na yon para hindi na kayo pabalik-balik. So, pag nag-asawa kayo, gawa na kayo ng kalendaryo. At syempre, dahil nasa doktor na kayo, ay magre-request ang inyong doktor ng mga basic man lang na test sa babae at sa lalaki. Pag sa babae, ang mga basic test na hihingin ay yung semen analysis. Tapos, pag sa babae naman, yung mga hysterosalpingography, parang x-ray yun, x-ray dun sa inyong reproductive system. Vaginal ultrasound, hindi naman masakit yun. Laparoscopy, pap smear, kailangan lahat yan. Pelvic exam, mga test kung nagkaroon ng infeksyon, tapos test ng inyong hormones, yung mga FSH, lahat yan. FSH, LH, tinitingnan din. Tsaka yung ovarian reserve testing, kung gaano karaming itlog dun sa inyong ovaryo. So, base dun sa magiging resulta ng mga test sa inyo, bibigyan kayo ng maaring gamot, tableta, at tsaka lifestyle changes. So, kailangan din sabihan kayo ng tamang timbang, konti lang exercise, at kung talagang matagal nang nagsusubok, baka i-refer na kayo sa isang fertility clinic. Ang kailangan nyo ring itanong dun sa inyong doktor, magkano ba ang magagastos, ano yung mangyayari, yung ine-expect ninyo, ganong kahaba ang gamutan. So, isipin, itanong lahat yon sa inyong mga OBGYN. Hindi lang po isa ang kailangan ninyong doktor pag talagang hindi magkaanak or yung may tinatawag na infertility. Pag sa babae, kailangan nyo ng OBGYN. Pag sa lalaki, kailangan natin ng isang urologist or doktor ng mga lalaki. At yung mga iba pang klaseng doktor, katulad ng reproductive endocrinologist, siyang mag-aayos ng hormones ng babae at lalaki. Meron din andrologist para naman dun sa lalaki, sa fertility ng lalaki. Meron din mga reproductive surgeons, reproductive immunologist kapag merong mga autoimmune na nakitang sakit, lalo na dun sa babae. So, ang mga check-up para dun sa ating mga lalaki, titignan yung sperm count ng ating boys. Yan. So, kailangan tignan yung sperm count ng ating boys. Yun yung kailangan. Tapos, titignan din production ng sperm count, dami,
shape ng sperm, yung movement o galaw para makaakyat dun sa egg cell. At titignan din kung may kondisyon yung kalalakihan na dahilan bakit hindi maganda yung klase ng sperm. Halimbawa, meron tinatawag na bumabalik or retrograde, papaakyat yung labas ng sperm. Or kaya naman, varicocele, parang may varicose. Yung itlog hindi bumaba, yung tinatawag na undescended. Or baka yung mga hormones mismo ay mababa. Ang check-up naman dun sa kababaihan, kailangan makita yung ovulation o pangingitlog. Kung marami pa bang itlog na natitira, o kaya tama ba yung fertilization pag nag-meet yung sperm tsaka yung itlog, tsaka nakaka-implant ba? Kasi merong mga kondisyon na nagkokos bakit hindi maka-implant yung ating mga egg and sperm na nag-meet. Baka naman may PCOS o kaya naman yung tinatawag na polycystic ovary syndrome. Baka may infeksyon, dating nagkaroon ng mga PID, may endometriosis, merong myoma. At based doon sa check-up, magbibigay ng vitamins yung inyong OBGYN. Halimbawa, bibigyan kayo ng folate, ng zinc, vitamin C and E, tsaka iron. Ngayon, paano nyo maitataas yung tsansa ng pagbubuntis? Sasabihan kayo, tuturuan kayo. Magtalik bago. So, mga 5 days before ng ovulation nyo at during ovulation para mauna na yung sperm dun sa tubo. So, kasi yung ating sperm pwedeng mag-survive ng 5 araw. Meron tayong mga tinatawag na ovulation predictor kit. Nabibili na yan ngayon para tamang timing yung paglabas ng egg cell. At meron din mga follicular monitoring. So, through ultrasound naman yan. Pupunta kayo sa inyong OBGYN at sabihin niya, uwi na, lalabas na yung inyong itlog. So, maraming mga pwedeng gawin. Kaya kailangan ng guidance ng ating OBGYN. So, ito nga, yung mga sabi, itigil na yung mga birth control pills, 5 days, and during ovulation, so more yung baby making nyo. Tapos, meron nga mga ovulation predictor kit. Ang problem lang, paano kung napapagod na kayo or nalulungkot kayo kasi ang dami ng trials pero hindi pa rin makabuo. So, very stressful ito. Mahal, nakakapagod sa katawan. Tapos, nagdudulot din ng kaba, lungkot. Kasi parang nararamdaman nung nanay na hindi siya magkaanak, parang tulad ng ibang sakit. So, meron ho tayong mga pwedeng gawin kung kayo yung mother na yon. Siyempre, ayaw natin ma-anxious kayo, ma-nervous kayo, or tuluyan kayong malungkot. So, number 1, yung talik, alam ko hindi na masaya kasi parang nagiging trabaho na kasi may oras, may araw. So, ang solusyon natin, mag-reconnect kayo sa inyong partner. Dun sa mga hindi ovulation days nyo, itry nyo na mag-reconnect ng walang stress. Yung parang noon, nung bagong mag-asawa kayo or nung bagong mag-boyfriend, girlfriend kayo, next na problem, ang daming nagtatanong. So, ang hirap magpaliwanag, lahat ng kakilala nyo, bakit wala pa? Ganyan, ganyan. So, ang solusyon natin, sabihin natin, pag merong mga baby showers, children's party, hindi na muna ako a-attend. Kasi meron akong ibang gagawin. So, alagaan mo muna yung sarili mo. Number 3, mahal ang fertility treatment. Kaya, pag-usapan yung mag-asawa, hanggang magkano yung budget ninyo, tsaka hanggang saan. Yun nga kaya kailangan nyo itanong sa inyong OBGYN, kailangan may financial planning kayo. Hanggang magkano ang gagastusin. Tapos, number 4, i-prepare nyo yung sarili nyo, mentally, emotionally, kailangan malakas kayo, ipapaliwanag sa doktor ninyo. Alam ko, anxious o laging kayong malungkot. So, makakatulong ang mga psychologist. Maganda mag-consult din tayo sa ating psychologist. Tapos, patuloy ang komunikasyon sa inyong partner. Kailangan din ng mga relaxation techniques. Konting exercise, music, meditation. Basta may breaks kayo, wag pagurin masyado yung inyong katawan.
Number 9, focus pa din sa inyong partner. Magsaya pa din kayo pag non-fertile days. At saka number 10, pasensya na po dun sa mga kakilala ng mga hindi magkaanak. Huwag na ho nating sasabihin na, lalo na kung hindi naman kayo tinatanong. Relax, dadating din yan. Kung wala tayong masabi, bibigyan ko kayo ng mga pwedeng sabihin. Everything happens for a reason, more faith, dadating din yan. Actually, hindi po nakakatulong yon. Mas lalong sumasakit yung kalooban nila. So, kung hindi nyo alam ang sasabihin ninyo, ito na lang po ang sabihin ninyo. Gusto mo ba pag-usapan na lang natin yung kalagayan mo? Or kaya sabihin mo, lagi lang ako nandito pag gusto mo magkwento. Or kaya naman, oh, sorry sa pangyayari. Gusto mo ba dalawin kita? So, makinig lang tayo. Kailangan nakikinig tayo. Kung hindi naman tayo tinatanong, wag na ho tayong mag-comment. So, sa ating mga nanay at tatay, good luck po. Sana magbunga na ng supling ang inyong pagsasama.